Kamusta kayong lahat mga brady? Welcome to another video. And for this video, ang ituturo ko sa inyo ay ang low drop fade pompadour. So unahin natin sa pagbasa at pag-section ng buhok. So dito, hiniwalay ko muna yung sa taas. Tapos uunahin natin gupitan yung upper top ng gilid. So susundan natin yung line na yan hanggang sa likod. So kaya natin inuuna to is para makuha na natin ang ating desired length sa parteng itaas na bahagi ng gilid at likod ng buhok. Ito ang magiging guideline natin pag ginupitan na natin ang ibaba at itaas na bahagi ng buhok. So pagkatapos natin makuha ang ating desired length sa gilid at sa likod, gawin naman natin ang ibabaw. So dito from his part or yung sa hati ng kanyang buhok, gagawa lang ako ng medyo triangle na korte. Kung makikita nyo doon yung yung sa may puyo niya, tapos doon sa may gilid ng kanyang hairline, yung sa may kanto. So katulad na sinabi ko kanina, yung unang ginupit natin ay siyang magsisilbing guideline paggupit natin sa itaas at ibaba. So dito hihilahin lang natin yung buhok papunta doon sa ating guideline. So dito mga tol, sa kaliwang bahagi naka-undercut yon, kumbaga disconnected siya. Samantalang dito sa right side naka-blend siya. So depende yan kung saan naghahati yung yung kliyente nyo. So itong itaas na bahagi, hindi ko nagugupitan yan unless may umuusli doon sa may bandang likod. Yung sa harap okay lang na medyo may nakausli dyan para may mahawi pa tayong buhok papunta sa likod. So sa discarding ito, inuna natin yung sa ibabaw dahil gusto na natin makita yung korte na kakalabasan ng ibabaw na bahagi. Kumbaga, iba pa rin ang kakalabasan kasi pag nagsimula ka sa finade mo agad ang buhok. Pero yun, depende pa rin yan sa sa nagugupit. Pero yun nga, sa discarding ito, ganun yung ginawa natin. So dito after natin i-blower yung kanyang buhok, ite-texture na natin siya. So ang purpose ng pag-texture ng buhok is para i-blend yung ginupit natin na straight. Kumbaga, pwede tayong gumamit ng iba't ibang klaseng diskarte para i-texture ang buhok. Nandyan ang point cutting at ang slicing. So dito pinag-combine ko ang point cutting at ang slicing. Kasi kung mapapansin nyo, makapal ang kanyang buhok eh. So yan, mas makakatulong yun para yun, medyo mabawasan na yung bigat ng kanyang buhok at mablend na rin yung ginupit natin na straight. Sunod, punta na tayo sa pag-fade ng kanyang buhok. Gamit ang aking wall magic clip with number 4 guard close. So kung mapapansin nyo kanina yung guideline ulit natin, yung una nating ginawa, ayun, siya ang magsisilbing guideline natin pag nag-fade na tayo. So hindi na ako lalagpas doon pa sa aking create o ginawang unang guideline. Kumbaga, yun na nga yung guideline mo eh. Yun ang purpose kaya rin tayo nagsimula sa ganung paraan.
So dito yan, kung mapapansin nyo, sinusundan ko lang yung aking guideline sa ibabaw. Sunod, gamit ako ng number 2 guard. So dito lalaruin ko yung lever ng open and close. So depende yan. So ang diskarte dito mga tol, pag nasa ibabaw na parte kayo, naka-open ang lever. Pero pag doon na kayo sa may ibabang parte, i-close nyo ang lever. So dito mga tol, dapat hindi sobra yung paggupit nyo dun sa may unang guideline na ginupit natin. Kasi yan, mag-iiba na yung fade natin yan at tataas na rin siya. Para magsisimula kayo ulit sa simula. So dun lang tayo sa may bandang ibaba nung number 4 na ginamit natin kanina. Dun matatapos yung number 2 card. Kumbaga hindi nyo sosobrahan pa ang hagod pataas. Tapos gawa naman tayo ng ating unang guideline, yun sa may sa ilalim na bahagi na to. Gamit ang aking wall cordless detailer LI. Sunod, gamit naman tayo ng 0 guard or no guard, open. Para sa ating second guideline. So dito medyo alalay lang mga tol. Ayaw natin tumaas masyado ang ating fade. Kung hindi, mawawalan ng silbi yung ating unang ginawang proseso. Kung tataas lang din yung fade natin. Sunod naman natin gamitin ay ang number 1 guard, open. Dito unti-unti na nating i-blend yung linya na yan, yung nakikita nyo sa screen. Tapos i-close lang natin yung lever. So guys, sa diskarte na to, napaka-importante ng technique na pa-flick out lang, tsaka yung paggamit ng mga corner blades. Lalo na pag ang gupit lang natin is low fade or yung mga low drop fade. Yan, napaka-importante ng mga technique na yon. So napaka-importante malaman din natin kung paano yung mga ganong diskarte. So dito gumamit lang din ako ng number 1.5 para i-blend pa yung nakikita kong mga dark spot na yan. Tapos dito binalik ko siya ng 0 guard para i-take down pa yung mga line na nakikita natin. Yun, para maging smooth yung ating fade. Tapos yun nga, dito gamitin natin yung corner blade. Tapos pwede nyo iba-ibahin yung direction ng clipper. Kumbaga pwede nyo siyang isunod doon sa direction ng baksak ng buhok nya, yung against the grain or across the grain. Tapos gamit ako ng 0.5 guard. So paalala ko lang para sa mga bago dito sa channel natin, itong tutorial na to is para sa lahat. Kumbaga nasa sa inyo kung gusto nyong sundan yung diskarte na to, or pwede rin hindi naman.
Ito lang din ay para makatulong tayo sa mga barbero nagsisimula pa lang or yung mga aspiring barber. So sunod naman, i-line up na natin ang harap. Gamit ulit ang aking wall detailer LI. Tapos sunod, gawin lang natin yung parehong proseso sa kabilang bahagi ng ulo. So dito mga tol, kung mapapansin nyo, gagamit pa ako ng thinning shear. Thinning scissor. So yan, mapapansin nyo kasi may mga dark spots pa ako nakikita. So i-blend ko lang yan i-blend ko lang yan gamit ang aking thinning scissor para maging smooth pa lalong ating fade. Tapos sunod, gagamit lang ako ng clipper over comb para tanggalin lang yung mga lumalawit pa na buhok. Tapos dito, sinunod na natin yung dry shaver. So dito mapapansin nyo bakit huli yung dry shaver na ginamit ko. 'Di ba? Kumbaga yun nga ang purpose niya, guys. Kumbaga ayaw ko nga masyadong tumaas yung fade natin. Kaya dito sa diskarte na to, hinuli ko ang paggamit ng dry shaver. Ito mga tol, medyo nag-iba yung kuha natin, no? Kasi yung kuha na to ayaw ma-transfer sa sa cellphone ko. Kasi hanggang ngayon sa cellphone pa rin ako nag-e-edit. Medyo nahihirapan pa akong gumamit ng ng mga pang-edit sa laptop. So ayun. So hindi siya may transfer kaya ginawa ko, kinunan ko na lang yung sa laptop. So dito gumawa lang ako ng simpleng design sa gilid. Para naman maiba. Tapos sunod, yan, shave na natin yung mga niline up natin. Tapos itong na rin, itong design. Okay, ayan, malapit na tayo matapos. So dito sprayan ko lang yung buhok niya ng volumizing spray. So dito i-blower lang natin yung buhok niya papunta sa likod. Tapos yung harap i-volume natin. So yung volumizing spray, guys, yun nga, from the name itself, volumizing. So ito nakakatulong to para mag-volume yung buhok. Kunyari yung mga style na gusto nyo is gusto nyo yun, naka-volume yung top. Pwede kayong gumamit ng volumizing spray, ng mousse, sea salt spray, tsaka gel. So yan, pwede nyo yung ilagay sa buhok. Pero alam ko marami pang ibang products dyan or hair products na pwede magpa-volume ng buhok nyo. So pero ako, ito yung mga kadalasan kong ginagamit. So sa barbering mga tol, napaka-importante rin na matuto kayo mag-blow dry. Alam niyo yun? Kumbaga practice lang kayo ng practice sa pag-blow dry. Kumbaga gumawa kayo ng iba't ibang klase ng style para matuto kayo sa yun nga, mahasa pa kayo sa pag blow dry ng buhok.
So dito guys, ano na to, mga finishing touches na to sa bandang huli. So dito ginamitan ko siya ng matte paste na product. So dito spread lang natin ng evenly yung product na ginamit natin para ma-style natin siya ng mas maayos. So yun si Zoe, birthday niya ngayon. Happy birthday baby! Sabi mo, happy birthday baby! Hello! So guys, bago matapos yung video natin, gusto ko lang din take tong opportunity na to para pasalamatan kayong lahat at i-shoutout na rin yung ibang subscribers natin na sila Mac TV, Boss Barber Vlog, tsaka si Efraim Cabaltera. Ayan. So shoutout sa inyo yung lahat. Kasi yan, birthday ni Zoe today. So, yan, additional lang to. So, yun, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel natin at i-click ang notification bell para lagi kayo updated sa channel ko. Okay? So, keep safe palagi mga tol. Ingat kayo palagi. Wear your mask. Yung sanitizer tools. Tapos, yun, ingatan nyo palagi sarili nyo pag magugupit para hindi na tayo mag-spread pa ng virus. Okay? So, yun. Enjoy the rest of the video and see you guys next time. So guys, if you like this video, give this video a thumbs up. Tapos sa mga gusto magpagupit sa amin, pwede nyo kaming puntahan sa 5650 Don Pedro, Poblacion, Makati. Or pwede nyo rin check ang aming Facebook page, Kubo Manila, tsaka IG, Kubo Manila rin. Tapos pwede kayong mag-book dyan sa Setmore. That's it guys. See you guys next time.